Mga Ilocano, Ilocana sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kamusta na po kayo? O huwag magsiselos yung ibang mga taga-probinsya, ibang alam mo naman, grupo. Kaya ko lang binabanggit, specific yung mga Ilocano, Ilocana. Kasi si Pangulong Marcos, Ilocano. Yung sinasabing solid north, ako'y naniniwalang nandyan pa rin. At pag sinabing solid north, majority mga Ilocano ang tinutukoy dyan. Pero ngayon, merong dalawang Ilocano o isang Ilocano, Ilocana, ang tila iba na. Yung isa dati na, pero ngayon tumindi pa. Ang tinutukoy ko po ay si Chavez Singson na Ilocano, si Amy Marcos na Ilocana. Anong inyong masasabi niya? Ang dating, parang nagsanib pero sana itong dalawa. Hindi man naghahayag officially na sila magkasama, pero ang linya ng mga batikos nakapokus kay Pangulong Marcos at kay Romualdez. Alam na natin si Amy Marcos, matagal na niyang binabanatan si Romualdez. Yan nga yung isa sa may tuturing natin sigurong tuwan-tuwa nung mag-resign si Romualdez dahil nung nakapwesto pa si Romualdez as speaker, sabi niya, nanawagan pa nga sa mga congressman na palitan na daw yung speaker ng pinsan niya. Pero dahil nga nang lumabas yung mga issue, napilitang mag-resign. Kaya palagay ko, tuwan-tuwa yan. Lately, lalo na November, binanatan niya ng personal yung kanyang kapatid. Mamangkin at hipag. Si Pangulong Marcos tungkol sa adik-adik na kung ano-ano. At ngayon, ang dating ni Amy, itong Romualdez Marcos ang merong kinalaman. Malaking tao dyan sa issue ng korupsyon. Na yun din ang linya ni Chavez Singson nung nakaraan lang. Na ang mastermind daw ay si Pangulong Marcos. Kaya nga, ayun po ang dahilan kung bakit tinatanong ko at kinukumusta ko ang mga Ilocano at Ilocana dito ho sa isyong ito. Anong inyong masasabi dyan? Papayag ba kayo na ang dalawang Ilocanong ito ang siyang sumisira ngayon sa ating Pangulo? Kay Pangulong Marcos at sa pamilyang Marcos at Romualdez? Na alam naman natin galing dyan sa inyong lugar, sa norte, ang mga Marcos. Si Romualdez naman ay galing ng Leyte. Di ba? Ganun po yan eh. Di ba? Alam kong marami ring followers ako at subscriber ng mga Ilocano. Ako po ay hindi Ilocano. Ako po ay galing sa Southern Tagalog. So, ganun pa man, from day one, mula noong 2020 or 2021 na magplano si Marcos, Pangulong Marcos Jr. ngayon na kumandidato, ako'y voluntary nang tumulong sa kanya nang walang kapalit kahit ano. Sa totoo lang, hanggang ngayon. Dahil nakita ko yan ang solusyon kaysa sara dun sa madilim na pinagdaanan natin na nakaraang taon, nakaraang gobyerno. Pero ngayon, sa halip na itong mga Ilocanong ito, Singson at Amy, ang dapat nangungunang magmalasakit sa Ilocanong Pangulo, Pangulong Marcos Jr. Sila pa ngayon ang tahasang yumuyura, sumisira, bumabatikos, nag-aakusa ng bibintang. At gusto pa nga nilang palitan. Pinagre-resign na nga. Gusto nga nilang i-people power. Di ba? Kaya nga merong one-time big rally. People power yun. Yan ang gusto ni Chavez Singson. Ito naman si Amy, hindi lang politika, hindi lang sa korupsyon, pinersonal pa yung kanyang pamilya. Ganun po ang kanilang ginagawa ngayon. So, kaya ako nabanggit, napatawagan ng pansin ng mga Ilocano kasi kayo po yung pinakauna diyang nakikita kong nasasaktan. Maliban pa yung maraming Marcos loyalists na galing sa iba't ibang probinsya at galing sa buong mundo. Na mga Visayas, kung saan-saan, taga Pampanga, taga Southern Tagalog, mga Muslim, lahat na ho, mga relihiyon na mga Marcos, silent majority, alam kong galit sila. Pero ito ho yung nilalatag ko. Dahil sila naman po hindi makapagdi-deny. In public, garapal ho ang kanilang mga batikos sa ating Pangulo. Gusto na nga nilang palitan. So, sang-ayon ba kayo? At papayag ba kayo na ganito ang gawin ng dalawang Ilocano, Ilocana
Ilocano, Ilocana, Aimee Ansabi Singson. Hindi politika yan. Actually, may pagka-personal lang kanilang batikos. Kung anong agenda ni Chubby Singson na nabanggit ko na dati sa ating mga video, pakibalikan na lang nyo. Si Aimee naman kung anong agenda dahil kasi maka-Duterte yan. Pero grabe. Sabi nga nila Pilipino ang sumisira sa Pilipino. Itong nangyayari ngayon kay Pangulong Marcos, Ilocano, kapatid, kaibigan ang sumisira sa kanya at gustong magpabagsak sa kanya. Hindi lang Pilipino. Grabe. Diba? Kapatid at saka malapit na kaibigan. Parehong taga-norte. So, kamusta na ang solid north na tinatawag? Nandyan pa ba kayo? Magparamdam po kayo, ha? Issue lang po ito. Opinion, analysis, at interpretation sa nangyayari. Walang personalan dito sa aking mga channel. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ha? Kailan ba mag-resume ang Congress Senate? Tagal lang kailang bakasyon, 3 weeks na, tapos na ang Pasko't Bagong Taon. Magtrabaho na kayo. Ha? Si Senator Bato, nagtatago pa rin. Si Senator Bato, ang dami sinasabi sa social media, pero ayaw naman pumunta sa Senado. Masyadong natakot sa ICC warrant of arrest. Kasi mukhang totoo na talaga. Nung isang taon pa lang, nakaraang taon pa lang, may warrant of arrest na. Takot siyang maipatupad. At alam niyang hindi naman siya mabibigyan ng proteksyon sa Senado. Kaya hanggang sa Senado, pati trabaho niya nakalimutan na. Hindi na inaasikaso. Uy, nako. Di ba sabi ni Senador Trillanes, ngayong January, magpapalit siya ng complaint, reklamo, laban kay Bato. Gusto niyang palitan na, tanggalin na sa Senado. Kasi inabandon na yung kanyang trabaho. Dating Senador si Trillanes, alam niya, hindi pwedeng i-abandon na ang trabaho. So, tingnan natin kung matutuloy yung kanyang dating sinabi bago nagbagong taon na siya ay magpapay ng complaint against Bato de la Rosa na ngayon ay patuloy pong hindi pumapasok sa Senado. Pero sa social media lumalabas Excuse me po. Hindi ko lang alam kung yung lumalabas sa social media ay mga bago o AI lang. Yung mga kung saan nagluluto, nagmomotor, o nasa probinsya kung saan-saan. Talaga, parang hindi siya nawawala sa usapan sa social media, sa kung saan siya nandoon, pero yung trabaho na dapat siya ay nasa Senado, hindi natin nakita. Yun ang kakaiba ron. Talagang, ewan ko kung kailan gagalaw ang ating Senado para magdisiplina ng kasamahan. Dami ng pasawaya sa Senado, hindi madisiplina Sana si Senador Tito Soto ay gumawa ng akbang na disiplinahin ang kanyang mga membro dahil ang imahe ng Senado ay pababa ng pababa at sirang-sira na.